Ugnay pa rin sa resulta ng eleksyon, makakapanem natin ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Magandang umaga, Attorney Macalintal. Ay, magandang umaga, Uwi, at sa iyong mga tagapanood at tagapakinig. Okay. Since last week po, Attorney, isa kayo sa mga hayagang kumikwestiyon sa agad na pagkakaproklama sa mga nanalong senador. Ano po ang inyong basehan? Well, alam mo kasi talagang meron naman tayong batas na nagsasabi na kailangan complete ang canvas ng mga certificates of canvas kung magkaroon ng proclamation. Pero naging moot and academic na nasabing issue sapagkat talaga namang lahat ng 12 ngayon ay kanila nang naiproklama. Ngunit sana naman yan ay hindi na maging huwaran ng iba pang mga susunod dating mga canvassing procedures sapagkat baka maging patayan din yan na mga lower boards of canvassers ay maging kahina-hinala ang gagawin sa local board sapagkat magkakaroon sila at napakalaking discretion para kahit na hindi pa tapos ang canvas na yun naman ang sinasabi ng batas. So, binabawi nyo na ba yung inyong mga original objections doon sa proclamation? Hindi naman. Hindi ko naman binabawi yun, kundi mananatili yung aking posisyon na yung mga ganung uri ng proclamation ay hindi dapat pinagawa sapagkat yan ay hindi maaaring patayan ang anumang uri ng proclamation. At ako naman umaasa na dahilan sa ginawa na 1 to 12 ay later on magkakaroon na ng official release ang Commission on Elections patungkol doon sa mga total votes obtained by the candidates and their respective ranking. At doon lamang natin mapapagtibay na talagang may kakulangan yung naunang ginawang advance proclamation sa mga naunang ipinroklama na hindi pa halos natatapos ang canvas ng mga iba't ibang mga certificates of canvas. Katunayan, 2% pa lang yun. Kaya hindi ko maaaring baguhin at yun ang aking opinion pa rin. Attorney, matagal na kayong election lawyer, no? Paano nyo maikukumpara itong 2013 elections sa naganap noong 2010, yung unang automated elections? Mas maayos ba o hindi? Well, halos pareho lang naman ang mga pangyayari, ano At hindi naman natin masasabi na kakaiba pa yan sapagkat pareho lang naman ang sistema na ginamit na parehong PCOS machines, Katunayan, masasabi pa nga natin na sa ngayon kukunti sa mga PCOS machine ang hindi ang nag-malfunction. In the 2010 elections, ang pagkakalam ko mga 450 PCOS machines ang nag-malfunction yan. Pero dito mga 210 PCOS machines lamang ang nag-malfunction. Ang pagkakaiba nga lamang ay nagkaroon ng medyo delay sa transmission ng mga resulta ng canvas proceedings from the local board papunta sa National Board of Canvassers. Siguro ay dapat na maayos ng Commission on Elections sa susunod nating halalan sa 2016, At sana mapag-ayos yan para hindi na magkakaroon pa ng question tungkol sa mga mapoproklamang mga kandidato. At katulad kaugnay din itong advance proclamation, siguro dapat yan ay pag-aralan mabuti sapagkat delikado na magkakaroon tayo ng advance proclamation based on group canvas, lalong-lalo na sa canvas ng presidential votes na yan ay gagawin ng Kongreso. Kapag nagkaroon ng ganyang mga group canvas na patayan, baka magkagulo doon sa canvas ng presidential votes. Yeah. Attorney, isang malaking kaibahan ngayong 2013 elections, yung napakabagal na transmission, much slower than 2010, ano? Ano yung pagkaintindi nyo dyan sa slow transmission, yung slow transmission ng mga returns? Hanggang ngayon hindi ko pa may paliwanag din yan at hindi may paliwanag pa ng Commission on Elections. Hindi ko malaman kung bakit nagkaganon. Ang aking hinala dyan ay dahilan sa masyadong mabigat ang labanan sa local level na maging sa local level yung mga kandidato ay maraming mga objections sa precinct level pa lang at dahil dito ay nagkaroon ng counting pagbagal sapagkat hindi agad magkaroon ng immediate decision ang local boards of canvassers kung papaano ilo-lower ang threshold nila para maproklaman local candidates. Sana dyan ay sa Laguna, naging matagal ang transmission dyan dahilan sa may mga problema sa local boards of canvassers. Siguro sa susunod dapat yung mga boards of canvassers ay dapat mabigyan ng kaukulang pagsasanay
kung paano ang dapat nilang gawin if faced with similar circumstances. Okay, maraming salamat, Attorney Romulo Makalintal. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga sa inyong mga tagapanood. Thank you. Sinusubukan pa rin naming kunin ang panig ni Chairman Sixto Brillantes kaugnay sa isyong ito.